Hello guys, welcome po sa Pampanga Casting Couch. Meron po kaming buwisita ngayong araw na to. Magpakilala ka, kuya. Ako po si Justin Comia, galing ng Bulacan, dumayo dito sa Pampanga para pakilala yung aking deck. Okay. So, ang ginagamit kong deck is Mastemon. Okay. Harap mo na lang dito. Mastemon, siya yung main player ng deck. So, ito yung contents ng deck. For the rookies, Paligtad mo ng palit. okay. So, 4 na Salamon. So, yung end of turn Jogress niya is usually napaka useful dun sa biglang magdi-Jogress ka sa end of turn mo, magkakaroon ka ng mga bagong pyesa or Buti pa siya, useful. Ako hindi. para magkaroon ka ng additional blockers, mga ganyan. Tapos, next is Salamon X. Salamon X, napaka-useful din ito. So, ginagamit ko siya para ma-trigger yung effect niya. On Digivolve. Madami ka bang X? Sa deck sa deck. Wala. Sa top deck, tapos pag kinuha mo yung card na yun, recover 1. Meron kasing mga cards na nag-trigger ng effects pagka nag-add ka ng card sa security. So, ito, makakatulong to. Next is, syempre yung Patamon natin. 4 siya sa deck. Isa pang napaka-useful na tech card na bukod sa meron kang free evolution sa security, given na meron kang level 4 na vaccine sa security, maboboso mo pa yung buong deck. Makikita mo yung buong deck, makakapagplano ka in advance. Grabe pa, maboso. Kaya kailan ako mapupusokan? Next is mention ko rin yung yung ESS effect niya na pagka nag-add ng card sa security, meron kang +1 memory. So, in tandem siya dun sa Jogress. Bakit? Kasi pag nag-Jogress ka, nare-reset yung skill. So, pagka gumana yung effect ni Mastemon, magre-reset siya, additional memory ka ulit. So, ito na sa champion level. 3 Angemon. Bakit itong Angemon na to? Bakit hindi yung Sek? Because Justin's Angels. Kasi, yung effect niya, Bakit? yung effect niya, kapag namatay siya, kapag namatay siya, Ayoko yung card na yan. Kailangan mo muna mamatay. So, pag namatay siya, pag meron kang purple Digimon, pwede kang kumuha sa trash ng isang Devimon, play mo siya. At ito naman siya. Yung Devimon na gagamitin natin is itong Devimon na BT11. So, meron siyang effect na pagka na-play siya, pag meron ka namang yellow Digimon, retaliate siya and rush. So, tamang-tama siya para sa left hook, right hook na jabbing na natin, ng build natin. So, ito yung surprise ng deck na hindi ini-expect ng mga tao na wait, ba't may Devimon? Yung rush niya. Tapos, meron tayong Tailmon ng BT15. 4 din yan. 4 din to. So, ito. Ba't di mo pinakita na 4? Nilapag mo lang agad, niloloko pa kami. So, 4 siya. Baka 5 yan. Oo, baka na yan. Ito yung isang medyo nagpabilis lalo nung deck kasi meron siyang effect na barrier. So, what is barrier? Yung barrier niya, gumagana siya both turns, tapos, syempre, during battle, pagka mamamatay siya, mapaprotektahan siya by trashing 1 card. So, meron pa siyang additional effect kapag nag-trash ng card sa security mo both turns, may +1 memory ka. So, Pag kami ba namatay, kaya niyang protektahan? ito pa, isa pang effect niya, ESS niya, yung Digimon is protected by barrier. So, yung barrier, hindi siya once per turn. Pwede mo siyang maging protection sa buong turn. Halimbawa, yung mga card na may effect na piercing, hindi siya tatabla ng piercing. Kunwari, may piercing na attack +1, +2. So, syempre, pagka namatay ang Digimon mo, ilang security tayo mawawala. So, ito, isa lang. Tapos, buhay siya. Cannot penetrate the cat. Since ang effect ni piercing is kailangan mamatay yung Digimon na nag-battle. So, ayun pa. Yung additional effect pa niya,
Kapag na-trash siya galing sa security by any effect, pwede mo siyang i-play for free. In tandem siya sa card na to, sa Nyaromon. So yung Nyaromon, by trashing the top or bottom, pwede kang mag-gain ng memory. So yun yung combo siya with Patamon, and yan. Silang tatlo yung magkaka-combo. So makakagawa ka ng magandang plays dahil dyan. Yan. Next is syempre yung MVP pa rin ng ST ng Mastemon. Yan, si Tailmon. So 4 pa rin siya. So ayun. Bakit di 3? Kasi po 4 po siya. Okay. So 4 siya. Napakalaking bagay din na meron ka nito dahil ito, pag ginamit mo siya sa combo ni Mastemon, pwede mo siyang i-play for free. Pag search ka ng yellow at purple, so up to 2 cards yung pwede mo makuha. Yan. Tapos, pwede mo siyang gamitin din yung effect niya pag nag-digivolve ka into Archangel or Fallen Angel, reduce cost by 2. So, 1 cost na lang yung evolution natin. Yan. Tapos meron din siya syempre yung end of turn effect niya na pwede ka rin mag-DNA digivolve sa end of turn mo. Tapos next is Angemon ng ST. Angemon pala. So ano ang effect niya? On play, security attack -2 sa isang Digimon. So yun lang naman yung niya. Pero ang pinaka useful dito is yung ESS niya. So pag meron kang purple Digimon, security attack +1 siya. Pwede mo siyang gamitin dito sa Tailmon na to. Kasi si Mastemon or yung mga level 6 natin, possible mabanggayan ng malaking Digimon sa security. Kapag meron kang Tailmon sa ilalim, hindi siya basta-basta mamamatay. Magko-continue pa rin yung security attack mo. Tapos Lady Devimon ng ST, so 3 lang siya. Yan sir, bakit di 4? Kasi masikip na yung deck. Masikip na, hindi ko na kaya sikip. Masikip na. Masakit na. Masakit na siya. So 3 lang. Searching, for searching lang naman siya ng mga Angel, Archangel, Fallen Angel. So yun sila. Lady Devimon, Angemon, Mastemon included rin. Hindi kasama si Seraphimon dahil 3 Great Angel siya. Akala ko dahil may lawit. So, may lawit din naman si Devimon at si Angemon. Angemon ng BT11. Ito, since, siyempre, ang attack niya, when digivolving, makakuha ka ng Angel, Archangel, or Fallen Angel sa security. Pwede siyang in tandem with dun sa Patamon natin. Kasi, in advance, makikita mo na yung security mo, pwede mo nang planuhin yung paggamit ito. So, pag nakakuha ka ng Angel or Archangel, basta nakakuha ka ng card sa security, recover 1. So, mag-trigger din yung mga effect ni Patamon, ni Seraphimon. Yun. Next is Lady Devimon ng BT11 din. So, 4 siya. Yung deck kasi is prone sa mga deletion ng mga kalaban, madali siyang ma-delete. So, ito yung isang card na pwede nating makuha natin, ma-recycle natin yung mga cards sa security. Sa trash. Yan. Tapos, napaka-useful din ng nito. Combo silang dalawa sa tingin ko kasi ESS ni Angemon, lahat ng Angel, Archangel at Fallen Angel merong blocker. Ito naman, lahat ng Archangel na yan, yung mga Angels na yan, meron silang retaliation sa turn ng kalaban. So, hindi sila pwede basta-bastang banggain. Dahil bangga-giba. Bangga-giba? Bangga-giba. Parang ganun. Mga yung babanggain doon sa Manggas mo So, ito na yung player natin, si Mastemon. So, basic lang naman siya. Medyo outdated na rin yung effect niya. DNA Digivolve. Pag nag-Digivolve ka, kuha ng card sa trash. Tapos, play ka ng level 5 or below. Galing sa security. So, mag-trigger ulit dito yung Patamon. Marireset siya. Ayan. Kasi bagong Digimon na. Tapos, pwede rin siyang gamitin. Katulad nung halimbawa si Tailmon. Pwede mo siyang ibalik sa security.
Tapos may chance ka na siya yung matrash mo pagdating sa mga effects na kailangan mag-trash ng card sa security. Tapos Seraphimon. Bakit music mo niyan, ano? So Seraphimon, dalawa lang siya, so hindi naman siya kasi ganun ka. Hindi siya in sync dun sa deck pag masyado siyang marami. Dahil naka-focus tayo sa sa mga angel archetypes. Archetype ba tawag? Archetype ba? Yun, angels. So, anong effect niya? Pag nag-digivolve, recover 1. So, simple lang. Meron pa siyang additional effect na pag nag-add ka ng card sa security, minus 7k sa isang Digimon ng kalaban, and seg attack plus 1. Yun yung medyo napaka-useful din dahil pwede mo siyang gamitin in sync dito sa Anjiwoman na to. So, meron ka na agad security attack plus 3. Plus 2. Plus 2 lang! So, 3 security agad. Grabe ka naman! Tapos, kung pinalad-palad ka pa at meron ka rin naman Tailmon sa ilalim, hindi siya basta-basta mababangga. Kaya kahit hindi ka na mag-jamming na Digitama, okay lang. Kahit hindi ka na mag-jamming. So, yun yung ano niya. Tapos, dahil nga dun sa mga cards natin na nag-trigger ng add security, pwede ko siyang abusuhin. Halimbawa, Salamon X, or si Patamon, or si... Yung mga kasama ng Angel, so hindi niya inaabur ko. Hindi naman. Siya lang kasing lalaki yata. Siya lang. Actually, siya nga lang. Tama naman siya lang. Hindi. Si Angemon dito. Angemon Devimon. Sila yung sila yung... Eh, di ba sir, sila ay si Angel? Okay, so Ordinimon. Level 7 siya. DNA Digivolve siya ng purple at dilaw na level 6. So, ano yung ginagawa niya? So, pag nag-digivolve siya, isang level 6 pataas ng kalaban at lahat ng level 5 pababa, pwede niyang i-delete. Every time na mag-delete siya by that effect, magre-recover tayo. So, paano ko siya ginagamit? So, ganito siya. Halimbawa, meron ka Seraphimon at saka meron ka Mastemon na meron mga ESS. Halimbawa, ito, meron na siya security attack plus 1, meron din yun, diba? So, palo ka. Then, yes, Daddy! Yes! Palo! Ilang security yung matatanggal mo? At kung meron kang, syempre, kung meron kang may barrier naman. May barrier ka, safe ka. Grabe, palo ano? So, halimbawa, kung meron si maximum na lang natin na ito na 3 security attacks. Tapos ito 4. So, ito pang 4. Geogress mo siya. Meron ka ulit additional attack. Dahil meron ka nung mga cards na nagpo-pro katulad ni Patamon na pwedeng bumalik yung memory mo pag nag-add ka ng card security, pwede mo siyang gamitin. Tapos defensively, pwede mo rin siyang gamitin with Anjiwoman kasi 15k flower. Si Ordinmon ba na mamalo din? Oh! Malaki yung pamalo nito. Malaki yung pamalo nito. So yun yung way na ginagamit ko siya. Tsaka pader sa security. Isa pa yun, pwede rin siya, dahil pwede natin kontrolin yung cards natin sa security. 15k potential healer siya sa security. Healer? Alam mo mamalo na. So, Tamers. Ito lang yung Tamers ko. So, si Mirei. Ito, usually ginagamit ko lang siya kapag binigyan ako ng malaking memory ng kalaban. Ano yung ginagawa niya? So, halimbawa, meron ka ng isang Digimon sa field. Tapos nag-digivolve ka into Anjiwoman or Lady Devimon. Yung i-rest mo lang siya. Tapos, makakatawag ka ng partner. Halimbawa, si Anjiwoman, makakatawag ka ng Lady Devimon or vice versa. Yan. Dalawa lang kasi medyo mabigat siya. Mabigat yung cost niya. Ano yung mabigat sa kanya, sir? And usually yan mabigat. Mabigat talaga yung cost niya. Yung cost mabigat niya, sir. Wala akong ibang mabigat. Tapos, dalawang PK ng BT14. So ito, isa rin siya na... Bata sa casting couch! Isa rin siyang trigger para dun sa Seraphimon tsaka dun sa mga effects natin na mag-recovery ng cards sa security. Yan. Tapos, yan. Ito pa isa. So ito, basically minsan to, naglalagay ako ng level 6 sa security. So ginagawa ko, halimbawa meron akong level 5 sa board.
kung alam ko meron ako level 6 sa security, gagamitin ko na siya for 1 cost lang. So magkakaroon ako ng additional level 6 with just 1 cost. Yun siya. Tapos kung may kiki ka, makaka-recover po. Pero hindi ko naman siya pwede siyang gamitin kahit hindi ka makapag-recover kasi malaking bagay pa rin yung makapag-digivolve ka for 1 cost lang. So yun yung deck natin. Sa DG Egg naman, Digitamas. Ba't ngayon mo lang pinakita yung itlog mo, sir? Sa huli nilalabas yun, sir. Ay, sa huli nilalabas yun, sir, pag nandito na sa exciting part. Yun! Yun! So, tigalawa lang. Magkaiba yung itlog mo, sir. Di pantay. Pag normal yung pantay na ito, tandaan yan. Normal yun. Malaki ang isa. So, ito. Pang-combo din siya dun sa tail mo natin. Pagka halimbawa nilagay natin si Patamon sa board pag na-raise natin, so mapapalitan niyo na sa board, pwede mong ilagay kasi siya sa bottom. Pag tin-trigger mo to, pag nag-attack ka, pwede mong i-trash yung bottom na nilagyan mo ng Tailmon, so may free Tailmon ka ulit. Yun yung usually na ano. Tapos pwede rin to for emergency, halimbawa kakapusin ka ng memory. Yung memory plus 1 niya, with sacrifice lang, sa-sacrifice mo lang yung security. Yeah. Tapos, ito for additional drawing lang. Naglalagay tayo ng card sa security. Draw 1 lang. Tapos, since nag-geograph tayo, nare-reset siya. Pwede mo siyang gamitin ulit. So, yun yung deck. Okay. Sir, any final thoughts about sa current state ng laro ng Digimon ngayon? Medyo, isa lang masasabi ko. Apocalypse. Bastos ba? Bastos? Apocalypse. That's it. So, tingin mo ba kailangan matone down yung power level ng mga purple na deck? O yung mga deck na gumagamit ng purple na engine? Sa tingin ko, okay din naman yung purple since gumagamit din ako ng purple na isa. Insert tayo mong madamay, ganun. Hindi naman. Kasi, importante pa rin na nag-a-adapt tayo sa meta. Oo, tama yung sagot Importante nga, na pre. nag-a-adapt tayo sa meta. So, adapt muna bago iyak, no? Tulad nitong deck na to, napakaluma na ng Mastermon. Halos 2 years. Hindi, lampas. Pero Mastermon pa rin yung ginagamit ko. Bakit? Kasi, nagagawa ko siya ng paraan katulad nito. Mahilig sa ano? Medyo mahirap i-pilot pag tinignan, sabi nga ng iba. Malaki kasi si Mastermon malaki. Medyo mahirap i-pilot. Malaki yung DP. Yung DP DP. So, ayan. So, maraming salamat, sir, sa